Morning good mga ka-YouTube. Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin ang Diyos. Tayo muna ay magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa buhay at kalakasan, Panginoon. Salamat o Diyos sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag, Lord. Tinataas ka namin sa umagang ito. Ikaw ang dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, ang pag-ibig mo sa amin, ang pag-iingat, O Diyos, na patuloy na tinatamasa namin, maging ang mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa isa na namang panibagong umaga, sa isa na namang panibagong yugto ng aming pong buhay sa umagang ito. Lord, Ikaw po ang aming itinataas, Ikaw ang aming pinaparangalan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Purihin ang Diyos, isang mapagpalang umaga kapatid, mga ka-YouTube. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon pong araw na ng Martes 9 sa buwan ng Pebrero 2020. Kung Hipa Choy sa mga kaibigan nating Chinese at advance Happy Valentine sa ating pong lahat. Kung kayo po ay mayroong mga kapuso, yan, mayroon na kayong mga love light, no? Happy Valentine po sa inyong lahat, mga kapatid. Siyempre, bago yan, happy birthday din sa may mga kaarawan ngayong pong araw na ito ng Martes 9. Mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary, yan, ano man ang inyong pinagdiriwang, happy birthday and happy anniversary po sa inyong lahat. At ang programang ito ay tid sa inyo ng P-Joyce Massage and Reflexology. Ang P-Joyce matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. Open po kami ng 10 a.m. hanggang 7 p.m. mga kapatid. Pagka weekdays, 10 a.m. hanggang 8 p.m. naman kapag araw ng Biyernes hanggang Sabado, mga kapatid. Okay, DGC Laundry Shop, open po kami ng open po ang DGC ng 8 p.m. to 6 p.m. Yan. Captain Joe Apartment, Barangay 138, dito po yan sa lungsod ng Pasay. Para po sa dekalidad, garantisado, mabangong laba. Yan, ang DJC Laundry Shop. Yan, hanapin nyo si Mami Glo sa DJC Laundry Shop, mga kapatid. Mami Gloria Capisnon, ang ating tagabigay ng almusal bilang pagkaing espiritual ngayong umagang ito. Okay, bago sa ating mga balita, tayo ay napapanood sa ating YouTube channel, sa Facebook, ng ating mga viewers sa FB, at maging sa ating YouTube channel sa Ibayong Dagat, at maging sa buong Pilipinas, mga kapatid. Okay, ito na kami ni Mami Glo. Magbibigay na kami sa inyo ng ating pagkaing espiritual. Exodus 26. Exodus 15 verse 26. Exodus 15 verse 26. Tingnan nyo po sa inyong mga Biblia, mga kapatid. Pakibasa, Mami Glo. At sinabi, kung iyong ditinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, Amen. at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, Amen. ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo. Praise God. Gaya ng inilalagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng Exodus 15 verse 26. Yan. Kung diringgin ng Panginoon, Kung diringgin ng buong Amen. Kung diringgin mo ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon, ang tinig ng Panginoon, mga kapatid. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, kung diringgin mo at kung susundin mo ang mga kalooban ng Panginoon, ay
wala siyang ibibigay na karamdaman sa atin, mga kapatid. Napakaganda ng mensaheng ito, mga kapatid, no? Kung tayo ay nagsisikap, no? Kung tayo ay nagsisikap na maging matuwid sa Panginoon, kung tayo Connected to Wi-Fi network, Joel Brazel. Kung tayo ay nagsisikap na mamuhay bilang may kabanalan sa Panginoon, o namumuhay tayo na kalugod-lugod sa ating Panginoon, no? Ay walang ibibigay na matinding karamdaman ang Panginoon. Ibig sabihin, itong COVID na ito, mga kapatid, ay mababaw lang ito. Amen? Mababaw lang ito dahil po sa kung tayo ay matuwid, ay hindi tayo pinaparusahan ng Panginoon. Although itong nangyayaring pagsubok ngayon ay isa lamang ito sa pagpapatatag ng ating buhay espiritual. Sa mga mananampalataya, ito ay isang pagsubok. Pero sa mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ito ay kaparusahan, no? Ibig sabihin ay binabaliwala mo ang kautusan ng Panginoon, parang batas. Kapag binaliwala mo yung batas, ay meron kang kaparusahan, mga kapatid. So ang Panginoon ganun din, nagpaparusa siya sa mga hindi matutuwid. Amen. Pero sa mga matindi ang pananalig, sa mga tapat ang pananampalataya, ang Panginoon ay minsan nandiyan yung pagsubok sa atin na kung saan tinitingnan yung sukatan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Exodus 15 verse 26. Napakaganda po nitong napakaganda po nitong temang ito, kapatid. Kaya kung ikaw ay matatag sa iyong pananampalataya at dumating sa iyo ang mga pagsubok, ay lagi mong ipag-pray kay Lord na ang mga pagsubok na ito ay iyong malampasan. Si Mami Glo, medyo masama yung timpla, pero nagdi-devotion pa rin kami, no? Nagdi-devotion pa rin kami. Ibig sabihin, isa lamang yung natural na karamdaman na isa lamang itong pagsubok na kung saan ay ang Panginoon ang hihipo kay Mami Glo para gumaling. Okay? Sige, next tayo. Next line, ang ating COVID-19 update, mga kapatid. Yes, 538,995. 538,995 confirmed cases po ito. Next. Unahin natin itong namatay. 11,231. 11,000. No, napakarami po. 50 ang nadagdag. 11,231 ang complete death, mga kapatid. 11,231. 199,770. Okay, ang recovery natin ay 499,770. Confirm na recovery po yan. No? 499,770, mga kapatid. Next to go, Palace is ready. Ang palasyo ready na sa ano. Okay. Sa February 15, yan, after po ng Araw ng Mga Puso, ay ilulunsad na po sa buong Pilipinas ang vaccine. Ang palasyo po ng Malacanang ay nakahanda na para po magsagawa ng COVID-19 vaccine sa ating pong bansa. No? So ready na po ayon po sa pamahalaan ito pong pagbabakuna, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po ay ipag-pray natin ito pong nalalapit na vaccination sa ating pong bansa, na bawat matuturukan nito, mga kapatid, ay maging kagalingan sa kanila pong buhay, no, sa ating pong buhay, mga kapatid. At mananatili pa rin sa status ng GCQ ang buong bansa o ang Metro Manila. Hindi pa rin po ibabalik sa mas maluwag na quarantine kahit mayroon na pong vaccination, mga kapatid, no? Continue pa rin. At inaasahan po ang sunod-sunod na pagdating ng mga bakuna sa bansa, kagaya po ng AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac at iba pa pong mga vaccine na nanggaling sa iba't ibang panig ng mundo, mga kapatid.
Samantala, yung iba nating balita, no, nagsimula na pong ipatupad yung price ceiling kahapon. At yung price ceiling po na yan ay sinabayan po yan ng pork holiday, ng manok at saka karni ng baboy. Halos wala pong mabilis sa mga palengke sa Metro Manila ng mga sariwang baboy at manok. Dahil nga po dito sa tinatawag na pork holiday, no? Mayroon po kayong makikita na mga mabibili na mga frozen na po 'yon, no? Pero yung mga bago, yung mga sariwa ay nagwelga dahil nga po sa kanilang kahilingan sa Department of Agriculture. Ngunit nangako naman po ang agriculture na sila po ay mag-i-import ng mga o maglalabas ng mga baboy sa iba't ibang galing sa iba't ibang mga probinsya upang mapunuan naman ang kakulangan ng supply ng karne ng baboy sa bansa at lalo na dito sa Metro Manila. Ayan na po, ramdam na po natin ito, no? Kasama po ito sa pag-pray natin, ito pong mga negosyo, lalo na po yung paborito nating pagkain ng karne ng baboy at manok, no? Ito daw pong litsunan dito sa Tayuman, no? Yung pinagkukunan natin ng litsyon ay dumadaing kasi nga po walang benta at posible na kapag walang deliver sa kanila, siyempre hindi sila makakagawa ng litsyon. Ano po ang mangyayari? Di magsasara po yung paborito nating litsunan sa Tayuman, mga kapatid. Okay? Yan na po ang ating mga sariwang balita, mga kapatid, ngayong pong umaga. At siyempre, sadako tayo sa ating pananalangin, at ating pambansang pananalangin. Pero bago yan, ating po munang binabati, siyempre yung ating mga viewers sa ating group chat. Amazing Gadget for Visually Impaired, VIP, thank you, May. VIP Bulag, tambayan natin to. Connected to Wi-Fi network Joel Brazil. VIP Bulag, tambayan natin to. Ano po ba ito? Music for You and Me, FB Friend Group Chat, at iba pa pong mga ating ka-group chat. Siyempre yung Atomy Philippines nga po pala, baka makalimutan natin. Atomy Philippines, hanapin nyo po ang Facebook page ni Sister Marie Abelia Karinan. Atomy Philippines, makikita po ninyo dyan yung kanilang iba-ibang produkto. Mayroon silang toothpaste, mayroon silang Arabic coffee, mayroon silang Pampa Beauty, may mga lipstick pa na galing sa Atomy, at iba pa pong kanilang mga produkto. Hanapin lamang po ang kanilang website, Atomy Philippines, maging ang kanilang YouTube channel at Facebook, inyo pong makikita. At kung kayo po ay nais magnegosyo sa Atomy Philippines, kikita na kayo ay makakabili pa ng kanilang murang mga produkto. Atomy Philippines at your service, mga kapatid. Yan, makalimutan ko. Siyempre, pagbati natin sa ating mga pastor, Pastor Rene Escala, Pastor Rene Sotero, Pastor Willie Karinan, at iba pa pong mga pastor. So, ipag-pray po natin yung ating mga pastor, no? So, balikan ko kanina yung ating binasa, no? Sa Exodus 15:26, no? Napakabuti po ng mensahe na 'yon ng Panginoon. Kaya kapatid, patuloy ka sa iyong pananampalataya kung ikaw ay mananampalataya, at kung hindi pa, mga kapatid, ay ikaw ay patuloy na maglingkod sa Panginoon. Amen. Amen and amen. Bago 'yan, nais mo bang ang ating pong buhay ay hindi natin katiyakan, no? Ang ating buhay ay hindi natin tiyak. Anytime, maaari tayong kunin ng Panginoon. Anytime, maaari tayong mamatay. Kung ikaw man ay nagmamaneho, kung ikaw man ay ano man na yung ginagawa, anytime, maaari tayong kunin ng Panginoon. Ang katanungan, kapatid, ikaw ba ay ligtas kapag ikaw ay namatay? No? Ang ating pong dinadalang mensahe ngayong umaga, hindi po para mag-recruit ng relihiyon, kung hindi po tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Napakarami pong pangyayari ngayon, no? Napakarami pong nangyayari ngayon sa mundo natin. Meron pa po tayong COVID-19, meron pa po tayong COVID variant na hindi po natin alam kung paano. At marami pong mga kaganapan. Kung makailan lang, sunod-sunod yung mga pagyanig na naranasan po natin. Amen.
So, sa anumang paraan ay maaari kang kunin ng Panginoon. Ngayong kapatid, kung ikaw ay may katanungan ako sa iyo ngayong umaga bago tayo mag-pray. Kung ikaw ay mamamatay, tiyak mo ba na sa langit ka pupunta? At kung wala kang katiyakan, ito ang panahon na para tanggapin mo ang ating Panginoon tagapagligtas. Sumunod ka kapatid, sa sasabihin ko at pa-after po nito, tayo po ay mananalangin para sa iyo. Panginoong Hesus, ako po ay makasalanan. Simula nung ako'y bata, Connected to Wi-Fi network Joel Brazil. Panginoong Hesus, inaamin ko po at pinagsisisihan ko na ang aking mga Plus kasalanan. 63907498420. Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang Panginoon na aking tagapagligtas. Panginoong Hesus, simula ngayon, pinapapasok kita sa aking puso bilang Diyos at mag-aari ng aking buhay. Panginoong Hesus, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Maraming salamat po sa pangalan ni Hesus na aking tagapagligtas. Amen. Okay, ako po ay mananalangin sa inyo mga kapatid at sa mga tumanggap, sa mga sumunod ng aking panalangin ay mayroon po kayong assurance na kayo po ay mapupunta sa langit anytime na kayo po ay mamatay. So ano lang po ang ating gagawin mga kapatid? Unang-una po, pinagsisihan natin, inamin natin na tayo yung mga kasalanan. Sumunod po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ang sumunod po ay ang bautismo sa tubig ng paglilinis. Sa susunod, pag-uusapan po natin yan mga kapatid. Ang pinakamaganda po ngayon, ikaw ay sumunod sa panalangin pagtanggap sa Panginoong Hesus. Tanggapin mo ang Panginoon bilang yung tagapagligtas ng iyong buhay. At simula ngayon, kung ginawa mo na po yun mga kapatid, ikaw ay anak na ng Panginoon. So maraming nagsasabi na kilala nila ang Panginoon. Maraming nagsasabi na sila ay anak ng Diyos. Ngunit, paano po makikita ang pagiging anak ng Diyos? Hindi lang po sa pamamagitan ng gawa. Hindi lang po sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, mga kapatid. Kung hindi ang pagtanggap mo, kung sino po ang Diyos na iyong tagapagligtas, ang Diyos na ito, ang Kristo na ito, nag-alay ng buhay niya, nag-alay ng kanyang buhay, dugo, para tayo ay tubusin sa ating pong mga kasalanan. Kung tinanggap po natin siya sa umagang ito, malaki po ang assurance na tayo po. Anytime na tayo ay kukunin niya, anumang oras mula ngayon kung kukunin niya tayo sa anumang paraan, ay makakarating tayo sa kaharian ng Panginoon. Okay? Let us pray mga kapatid. Ako po ay mananalangin sa inyo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin Panginoon, pinapasalamatan. Lord, maraming salamat po sa mensahe na narinig namin sa umagang ito. Maraming salamat din po Panginoon sa mga tumanggap ng iyong salita Panginoon. Maraming salamat o Diyos na sila po ay nagpa-unlock ngayong pong umaga, natanggapin ka bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at tagapagligtas. Lord, dalangin po namin at inilalapit po namin ang aming pong mahal na Pangulo, ang aming Vice Presidente, ang aming Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang lahat ng leader ng aming pong bansa, Panginoon. Lord, na bigyan mo po sila ng katalinuhan, Panginoon, upang kanila pong mapamunuan ang aming pong bansa, Panginoon. Maraming salamat maging sa mga naghahanap ng lunas sa COVID-19 na ito, Panginoon, na patuloy naming nararanasan na pagsubok sa buong mundo. Lord God, pagpalain mo po yung mga taong naghahanap ng lunas sa COVID-19, maging yung mga may sakit, Panginoon, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, O Diyos. Salamat, Panginoon, lukoban mo sila ng kagalingan, lukoban mo sila ng kalakasan sa kanilang pisikal, maging sa kanilang buhay espiritual. Lord, maraming salamat maging sa mga tumanggap ng iyong salita, maging sa mga nakinig ngayong umaga. Pagpalain mo po sila, pagpalain mo po ang kanilang mga anak buhay, at pagalingin mo po sila, Panginoon, kung sila man ay may sakit sa kanilang pamilya, kung sila man ay nakakaranas ng kabigatan, Panginoon, ay bigyan mo po sila ng katiwasayan at kagaan ng loob, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Sabi mo nga sa iyong salita na kami ay hindi mo iiwan at hindi mo kami pababayaan. At pangako mo, sa iyong salita, Panginoon, kami ay gagaling. Salamat, Ama.
Ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang healer. Ikaw ang provider ng aming po mga pangailangan. Ingatan mo rin po, Panginoon, maging yung mga nagmamaneho ng kanilang sasakyan at lahat po ng mga naghahanap buhay, Panginoon. At ingatan mo rin po, Diyos, ang aming mga kamay na siyang ginagamit sa paghahanap buhay, Panginoon. Salamat, O Lord, sa umagang ito. Ikaw ang naaming itinataas. Ikaw ang aming pinaparangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Okay, magandang umaga po. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brazal. Hanggang bukas pong muli, araw ng Miyerkules. At siyempre sa araw ng Huwebes, ang ating pong live devotion sa Facebook. Alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi po yan, mga kapatid. Panoorin po ninyo sa ating Facebook Live. At siyempre kayo po ay mag-subscribe sa ating Joel Brazal YouTube channel, mga kapatid. Marami-rami na po tayong subscriber, no? Nasa 35 na rin po at saan ba't nadami rin po ito. Okay, maraming salamat po. Ingat po tayo, kapatid. Magandang umaga, Pilipinas.